Now, let's take a deep dive sa pagdiriwang ngayon ng International Women's Day. Umiiral na ba ang patas na trato sa mga babae at lalaki sa bansang to? O may mga naniniwalang mas malakas pa rin ang mga lalaki kumpara sa babae? Kaya nga, Cheska, lumabas pa sa survey ng Social Weather Station na 83% ang naniniwalang trabaho ng mga lalaki ang kumita ng pera habang tungkulin ng mga babae ang magbantay sa pamilya at tahanan. Yun, no? Kaya nga, Dino, mistulang hindi pa rin nawawala ang machismo culture sa Pilipinas. Kahit napakarami nang nagsusulong ng patas na trato para sa mga babae at lalaki. Pero Cleve, lumitaw din sa survey na maraming kababaihan nagsasabing fulfilling ang maging housewife o maaaring magdusa ang mga batang anak kung magtatrabaho ang kanilang ina. Lahat ng yan, tatalakayin natin kasama si Ina Gacad. Sa kasama nating Ina dito sa Deep Dive! Ano nangyari? Parang mo yan. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Hoy! Nasaan na nga ba si Si Teacher Ina! Ina? Yan. Ayan, kahit hindi natin kasama si Professor Ina Gacad dahil sa mga ganap niya ngayong International Women's Day, nagpadala naman siya ng kanyang video. Pakinggan natin ito. Okay. O, yan na, Ina. Ina. Happy International Women's Day nga ba? Nagsimula ang International Women's Day noong early 1900s dahil ipinaglaban ng mga kababaihan ang kanilang mga karapatan para sa mas maayos na working conditions at mas mataas na sahod. Noong 1975, naging UN official ang IWD. Dapat daw sineselebrate natin ang achievements ng mga kababaihan sa buong mundo sa iba't ibang larangan ng lipunan, politika at ekonomiya. So today, ano nga ba ang dapat i-celebrate at ano pa ang dapat nating ipaglaban? Ayon sa Global Gender Gap Report noong 2025, ang Pilipinas ay top 20 sa buong mundo sa usapin ng gender equality. In fact, leaders daw tayo sa Asia. Isang halimbawa, ang wages. Sa bawat 100 pesos na kinikita ng mga manggagawang kalalakihan, ang mga manggagawang kababaihan sa Pilipinas ay kumikita ng 79 pesos. This is twice the average wage of Asian working women. Pero nakaka-happy ba yung results ng SWS survey na nagsasabing majority ng mga Pilipino ay naniniwala na ang mga kababaihan, ang pinakamahalaga nilang role ay ang pag-aalaga ng tahanan at ng pamilya? Or yung majority ng mga Pilipino daw naniniwala na kapag ang nanay ay may trabaho sa labas ng tahanan, nagsasuffer daw ang buong pamilya? Ang weird kasi alam naman natin sa ekonomiya ngayon, kung iaasa mo lang ang lahat sa sahod ni tatay, hindi tayo mabubuhay. In fact, ang dumidiskarte para punan ang mga pangangailangan ng ating mga pamilya, yan ang ating mga nanay, mothers, sisters, ang ating mga tita or aunties. Sila yung rumaraket, sumasideline, ginagawa nila ito on top of their regular jobs, on top of the work they have to do at home. Nakakapagod. Maliban pa doon, may gender-based violence. Ayon sa National Demographic and Health Survey, 1 out of 5 Filipinas experience intimate partner violence. Labas pa doon yung 13% na nakakaranas ng physical violence, 4% na nakakaranas ng sexual violence. Nangyayari ito sa tahanan, sa labas ng tahanan, sa internet, kahit nga sa Congress, 'di ba? Nakita natin 'to. At higit pa dyan, may 2 out of 5 women na nakakaranas ng karahasan na hindi humihingi ng tulong. Sa palagay ko, panahon na para makilala natin ang iba't ibang mukha ng pagkababae. Hindi na lamang biological sex ang nagtatakda ng pagkababae. Hindi na lamang ang pagkakaroon ng pamilya o anak ang nagbibigay ng kasiyahan sa iba't ibang mga kababaihan sa ating lipunan. Kilalanin natin ang iba't ibang forms of intimacies, ang iba't ibang desires ng mga kababaihan na mabuhay sa kanilang sariling mga katawan ng buo. Kasama na rin dito yung tigilan na natin yung pagtingin sa mga kababaihan bilang sexual objects ng kung sino-sino nagpapantasya. Tandaan, may bawal bastos bill na umayos na kayo. Maging tunay na happy International Women's Day, inaanyayahan ko kayo na sama-sama tayong maging matapang at malaya.
Ayan, maraming salamat sa points na ni-raise ni Teacher Ina. In the true spirit of Women's Day, nagtatrabaho siya po ngayon para sa kababaihan, kaya hindi po namin siya kasama. So, pero next week, abangan niyo ulit po siya. So, ngayon na nga, I was made aware of this SWS survey na diniscuss sa Teacher Ina na 83% nga ng ating respondents, majority of it being women, believe na yung mga traditional gender roles na it's still the man's job na mag-provide, magtrabaho, and it's the woman's job to stay at home. And we acknowledge yung mga ganong paniniwala dahil hindi naman mali. Alam nyo nga, sa feminism, ang paniniwala natin ay we allow people to make their own choices. Ang pinaniniwalaan natin at pinaglalaban natin ay yung equality na do what you want with your life to achieve your highest sense of satisfaction and happiness. Pero at the same time, we want to still enlighten women out there na hindi lang yun ang role natin sa society. Hindi lang yung pagstay sa bahay, hindi lang yung childcare, hindi lang yung husband care yung gagawin natin. So meron tayong karapatan na mangarap para sa ating sarili. Hindi palagi ang mga nanay magsasacrifice ng kanilang pangarap, ititigil nila yung buong buhay nila para lang masupport yung pangarap ng kanilang asawa. So, kahit na may anak kayo, kahit na may asawa kayo, kahit na may obligasyon kayo sa bahay, pwede nyo pa rin i-achieve yung pangarap nyo sa buhay. So, it's important also in the aspect of romance, pag naghahanap kayo ng partner to achieve true gender equality in the household, na yung imamahalin mong boyfriend, asawa, ay susuportahan din yung pangarap Tama. mo. Dahil ina-acknowledge niya na ikaw bilang babae, may sarili kang pangarap at gusto niya makita na mag-shine ka dyan. So yun lang yung isa kong more traditional take on that survey. Ayan na nga. Hindi, ako naman- Tama. Ako medyo actually disappointing no yung laman ng survey kasi dalawang bagay ang naiisip ko dito. Una, merong yung Pilipinas bilang isang bansa, no, meron tayong mahabang kasaysayan ng pakikilahok ng mga babae sa politika at sa buhay publiko ng ating bansa, no? At actually very proud tayo na may magandang mahabang kasaysayan tayo diyan. I mean, babalikan pa lang natin, 'di ba, mga tipong sina Gregoria de Jesus, Yes. Gabriela Silang, meron tayong mga naging pinuno ng bansa, naging mga pangulo na babae, Corazon Aquino, Gloria Macapagal Arroyo, 'di ba? Yung 2028 daw ay may the best woman win ata yan, no? Talagang labanan daw yan ng mga kababaihan, no? At actually marami pang mga bansa sa buong mundo, kagaya ng Estados Unidos, na wala pa silang, hindi pa nila nabigyang oportunidad ang isang babae na maging pangulo, ha? Parang mga 1/3 lang ng mga bansa sa buong mundo yung nagkaroon ng mga women na leaders, no? So medyo advanced naman yung practice natin doon sa pagpapakilahok ng mga babae sa buhay politika. Kaya disappointing na hindi nagtatranslate din dun sa usapin sa loob ng bahay. Yes. Yung usapin sa loob ng ano ba yung kultura na namamayani. Kaya nabanggit natin yung machismo culture, di ba? Na kagaya ng sinabi ni Senator Risa Ontiveros kamakailan lang, no, ang lugar ng kababaihan ay sa lahat ng sulok ng ating lipunan. In all spaces. Di ba? Kung pinili niyang nasa kusina, di okay, no? Pero dapat maaari niya ding piliin na lumabas doon. Maaari niya ding piliin na nasa Senado siya, di ba? Pero hindi naman din, ang paalala din natin ay hindi naman lahat din ng ating mga naging mga binunong babae ay naglingkod para sa interes ng mga kababaihan. Ibang usapin niya, di ba? Lalo na halimbawa yung pamamayani ng mga political dynasties, ginagawang tagahalili yung mga asawa, kapatid na babae, anak na babae, parang seat warmer lang hanggang sa babalik na naman yung tatay, no, yung asawa, no, bilang may-ari talaga nung posisyon. Yan naman ay syempre questionable din kung yan ba ay nakaka-empower din ba ng mga kababaihan, diba? So yun, no? Parang mga iba't ibang mga usapin sa International Women's Day na naaalala natin, no? Pero ang isa pang grupo ng mga kababaihan na naaalala ko ngayong araw na ito sa pagdiriwang na ito ay inaalala ko din yung mga survivors ng mga namatay sa drug war, diba? Ng nakaraang administrasyon. At karamihan po dyan ay mga babae. Nanay, asawa, anak, kapatid. Mahirap pong maging babae sa bansang ito dahil nga sa mga tinalakay ni Cheska at ni Ina, dapat hindi na pinapahirapan pa ng Estado yung pagiging babae. Yes. Na yung mawawala ng mahal sa buhay, at hindi lang mawawala ng mahal sa buhay, nanakawan din ng dignidad kasi hanggang ngayon, pinasisinungalingan po ng mga nanguna sa patayan ng war on drugs
na nagkaroon ng patayan. So kahit yung violence na yon na hindi man lang i-acknowledge na sila ay nawalan ng mahal sa buhay, biktima ng karahasan ng Estado, hindi pa rin po yan nangyayari. Tama. Okay. Marami tayong sabi, pero para sa akin lang, no, kailangan siguraduhin natin na meron naman tayong mga batas para sa kababaihan, proteksyon ng mga kababaihan, anti-bastos law, di ba? Pero supposedly, parang hindi nag-translate, lalo dito sa mga recent hearings, di ba? Sa Kongreso pa, sinasubsidize pa ng taxpayers' money yan. No? So, legislation is one thing, but actually implementing the law and making sure that it translates to practice is another. At dapat lang, lagi nating respetuhin mga kababaihan, dapat i-recognize natin na meron silang role sa society beyond just the traditional na nandun sila sa loob ng bahay. Oo. Ako nga, sa aming relasyon ng aking asawa, ang sinasabi ko, kunin mo ang iyong mga pangarap. You are the lead career if necessary. I will take a backseat if necessary. Pero may panahon din na ako ang lead career. Ito yung sinasabi Diba? ni Cheska, na humanap ka ng partner na susuportahan ang pangarap mo. Okay. Yeah, yan. Tsaka kahit yung pagbubuntis, di ba, ang sinasabi na ngayon, we are pregnant. We are pregnant. Hindi pwedeng yung babae lang ang nagbubuntis. Dapat yan kasama at may role yung pagiging asawa mo na lalaki dyan. In other words, dapat magkasama kayo lagi. At palagi nating dapat respetuhin ang mga kababaihan. Yung mga bastos dyan sa mga kongreso, at nakikita ko pa, sinusuporta ka pa ng ibang barangay captain kagawad, yari ka mamaya.